Naging mala hotel nga ang ating kwarto dito sa kabilang bahay mga mare, at ang kulang na nga lang ay swimming pool para maging resort. Talaga may mga bagay na hindi nga tayo mga mare inaasahan. O siya mga mare, bago ko muna nga ikwento nga sa inyo ang nangyari, ito muna nga ang kaganapan nung umaga. Kasi nakabili na nga tayo ng kurtina sa online, pero hindi nga tayo nakabili na nalagyan ng kurtina, kaya bumili na nga lang sila dito sa hardware dahil malapit lang naman tayo. Dahil nga malapit lang tayo, nakarating naman din sila agad, kaya isinukat na nga rin ni Ran itong chrome pipe. Sa kwarto muna nga natin malalagyan ng kurtina, bali sinubukan lang din kasi natin mga mare kung maganda yung kalidad nga nung nabili nga natin sa online. Hirap na nga bumili tayo napakarami, tas hindi rin naman ganun kamura, tapos hindi rin naman maganda, mahirap na yun, sayang ang pera. Subukan muna nga natin mga mare dito sa kwarto, tas kung maganda yung kalalabasan, saka lang tayo bumili ng marami. At etong at inasikaso na nga rin ni Ran. Rin talaga kung may sarili kang gamit mga mare, tingnan nyo naman, ganun lang kabalis na gawa nga ni Ran dahil nga meron siyang sariling gamit, hindi nga tulad dati, diba? Nga nag-usap nga kami ni Ran kung magpapa-customize nga tayo mga mare, pero naisip namin mas mahal nga siguro yun dahil nga customize. Pero eto nga mga maring nabili nga natin, maganda na pero mura din naman. Siyempre mga nauusong aesthetic ngayon mga mare, nasa gitna nga yung ganitong kurtina. Sabi ko rin naman sa inyo, gusto ko talaga sa bahay hindi nga mga mare madilim, gusto ko maaliwalas lang para yung isip ko maaliwalas din. At eto nga't nilagay na nga ni Ran mga mare at susubukan niya nga rin. Pagkatapos naman nga nun mga mare, nilagay niya na nga rin etong blackout na kulay beige. Promise mga mare, sulit yung budol nito kasi sobrang ganda talaga nung tela, ang kapal niya, talagang blackout. Amaze nga kami ni Ran mga mare sa kulay ng kurtina na to kasi syempre kapag ganito mamahalin talaga kung lalo na sa mall. Pero ito mga mare, nasa 400 nga lang siya, tapos 8 feet na. 8 feet nga mga mare yung laki ng kurtina nga nila, kaya naman doon na nga lang din kami bibili. Tingnan yung mga mare, ang ganda ng kinalabasan. Mapapasabi ka na lang kapag nga dumating sa'yo, ay napakaganda ng tela mga mare, tingnan nyo, biglang didilim nga dito. Sabi nga namin mala hotel na nga itong mga maring kwarto nga natin, kulang na nga lang maayos yung mga bagay-bagay dito. Ang oras nga na to mga mare, pupunta dapat ako, kasama ko ni Ran, kaya nga lang biglang sumakit yung tiyan ko nung papunta na, kaya hindi na ako pumunta. Naman nga nung papasok ako mga mare, abay pinipigilan nga ako mga mare kasi ang ganda nga ng kinalabasan, para nga daw ma-surprise ako. Kaya sulit na sulit din talaga yung pagkakabili nga natin dito mga mare sa kurtina. Bigla naman ako na-excite, tas dito na tayo mga mare nakatira, tas binubuksan ko yan, kaya lang hirap naman ako dahil napakaliit kong tao. Nga mga mare, niwalis na nga rin namin to para nga syempre mas lalong makita natin yung ganda. Kung sahig nga natin, hindi mo akalain kapag malayo na binilto. Ito nga ang Ran, hindi lang ako madalas mabudol sa online, pati nga rin itong Ran, nakita niya nga lang to kaya bumili rin. Map nga to mga mare na hindi mo na nga kailangang hawakan kapag pipigain mo, tapos nasa 100 plus nga lang yan, wala pang 150 ata. Ang tagal na rin namin to ginagamit, kaya masasabi kong maganda nga rin mga mare. Hindi mo na kailangan hawakan, kaya hindi ka na madidiri kung maglilinis ka. Nung mga oras nga na to mga mare, maya lang ay aalis na nga rin sila Ran kasi may susunduin nga sila. Ulit tinatapos nga lang din mga mare itong ginagawa nga nila dito. Maan kasi dito si Ate Paela mga mare, bali pamangkin nga rin siya ni tatay sa kapatid nga niya. Ibig sabihin ay magpinsan nga kami mga mare ni Ate Paela. Nagtatrabaho nga siya sa may Pangasinan, kaya lang yung mga anak niya ay nandito pala sa Pandi. Patulong nga na sunduin yung mga anak niya mga mare dahil nga naloko nga ng mga nagre-recruit ba yun? Diba uso yun mga mare, yung kumukuha nga ng mga tauhan nga galing nga sa malalayong lugar, tas dadalhin sa Maynila, Bulacan. Tapos yung ipinangako nga sa'yo mga mare na trabaho, pagdating mo ay hindi nga ganun, tapos yung mga sahod halimbawa sinabing 7,000, tas hindi naman pala. Pagdating mo mahirap yung trabaho, tapos yung sahod hindi sapat kasi naging sitwasyon nga ng mga anak ni Ate Paela. Dapat nga katapusan pa nga magpapasundo, kaya lang biglaan nga silang nagpasundo nga ngayon. Pero sakto naman nga mga mare, nagpasundo siya. Dito pa nga si Ate Paela kasi uwi rin daw siya kinahapunan. Kaya ayan, tinatapos na nga rin namin mga mare ito, at napakaganda nga rin ng mga nabili nga nating kumot sa bedsheet. Akalain mo talagang nasa hotel ka, sabi ko kulang na nga lang dito swimming pool para parentahan. Ito na nga yung kinalabasan niya mga mare, diba? Sobrang ganda. Sobrang simple lang naman pero napaka-elegante ang tingnan. Ito nga Ran, nilalagay pa nga dito yung picture frame nga naming tatlo. Nung pauwi na nga kami mga mare, abay naabutan nga namin si Gael dito, tawang-tawa dahil susunod nga daw kaya nakasombrero, kaya lang umuwi na nga kami. Napaka-cute na bata. Kaya naman syempre, proud na proud nga yung nanay niya mga mare. Bago nga sila umalis, ayan, kumain at sumabay na nga rin ako. Ito nga pala si Ate Paela. Dapat nga ay magko-commute na nga lang sila mga mare, pero sabi nga namin ay sunduin na nga lang ng van, lalo na't kung mahirap yung daan. Ito namang si Sophia mga mare ay talagang samang-sama. Sabi ko hindi ako sasama, pero kasama ang tito niya, kaya ayan, sumama din. Natatawa nga si Ran kay Sophia, paano ba naman pagpunta pa lang at pagbalik palaging tugtog yung lason mong halik. Kaya akala mo naman naranasan nang umibig, at
At eto nga mga mare, biglaan nga lang din ito. Inaasahan nga namin 2 lang mga mare, pero sabi ni ate ay 4 nga daw. Kaya lang yung ibang mga kasamahan ay hindi nga pumayag na maiwan nga sila, kaya 6 nga sila lahat. Sobrang hirap din daw kasi daw ng trabaho, tapos pinangakuan nga silang 7,000 nga mga mare ang sasahurin nila, kaya lang 3,500 daw isang buwan. Tapos halos minor de edad pa nga mga mare yung mga kasamahan nila. Nakabata yata sa kanila 16 mga mare. Kaya etong si Ate Paela ay hindi rin talaga mapalagay dahil syempre nanay ka nga at nag-aalala ka sa mga anak mo na naloko nga mga mare sa trabaho. Mga nag-aalangan pa nga sila mga mare kung sasama nga sila. Grabe nga yung mga kwento nga nila mga mare. Naisip nga namin may mga ganun pala talaga nangyayari sa realidad ng buhay. Sa tunay na buhay, akala ko lang talaga mga biro lang yung mga ganun na napapanood nga natin, pero totoo pala. Nadasal lang nga lang din kami mga mare sa Diyos at naway kayanin nga namin makapag-provide nga sa kanila ng pampasahod. Kasi alam nyo naman nga wala lang masyadong ginagawa nga sa atin. Dahil nga 6 sila mga mare, tinanong din nga namin kung sino nga ang gustong umuwi sa kanila. Al uuwi nga etong si Ate Paela. Namin kung gusto nga nilang umuwi, kami na nga lang magpapamasahe nga sa kanila, pero sa 6, isa nga lang ang gustong umuwi. Kaya naman nga mga mare, bago gumabi ng husto, ayan, hinatid na nga rin nila Kuya Richard nga dito sa sakayan para makauwi na nga rin sila sa Bicol kinabukasan. Pero yung 5 nga ay maiwan nga sa atin. Baka mga mare naghahanap nga kayo ng tauhan, pwede nga sila dahil mababait at masisipag din at sanay sa trabaho. Pero habang wala pa nga ay sa atin muna nga sila. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.